Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So pong batiin si Zaldi, Darlina, Gabi, Anton, Victoria, Erlinda, Angeline, Red, Eric, Manolet, Ramon, and Marvin. Hello po sa inyo at naway mga devotions po natin malaking tulong po sa ating paglagong spiritual. Gusto ko lang rin batiin si Mitch ng Davao City. Happy birthday sa iyo. I hope and pray na patuloy mong maranasan ang mayamang biyaya ng Diyos ngayong taon. Now, yung ating tatalakayin po ay patungkol pa rin po sa overcoming fear with faith. Nawa, itong devotion natin na ito, itong series na ito, makatulong sa atin sa isang buong taon kasi sinisigurado ko po na dadanas tayo ng mga pangamba at takot this year. Pero maganda po kung handa na tayo spiritually sa pakikibakang ito at yung ating pananampalataya ay matibay na nakakapit na sa ating Diyos. So, overcoming fear with faith. Kahit ano pa mang pangamba yan, kahit ano pang panganib yan, kahit ano pa mang takot, malalampasan natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, yung ating tatalakayin po ay matatagpuan po sa Psalm 23 verse 4. Sabi po rito, ito po ay salmo ni David. Sabi po rito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sa Tagalog po, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ng aking gabay at sanggalang. Now, ito pong salmo ni David na ito po ay paglalarawan ng relasyon ng shepherd, si Yahweh, na ang ating pastol, at sheep, tupa. So, nilalarawan ni David yung kanyang sarili bilang tupa at si Yahweh yung pastol. Kaya po, dito sa pinakaumpisa ng mga talatang ito, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kumbaga pababayaan. Hindi ako mamamatay sa gutom kasi meron akong pastol na magpapakain sa akin. Now, mga kapatid, tayo po ay dumaranas ng mga uncertainties, Uncertainties. Pag sinabi nating uncertainties, ito ay kabaligtaran ng certainty. Yung certainty po, kasiguraduhan. Pag sinabing uncertainties, kawalan ng kasiguraduhan. Kasi tayo po mga tao, sigurista po tayo. And sa maraming pagkakataon, nararapat lang naman, halimbawa, in terms of relationship, gusto mo bago mo pasukin yung isang relasyon, sigurado ka doon sa makakapartner mo, sasagutin mo ba yung tao na yan? Sigurado ka ba na di ka lolokohin yan? We want certainty. Gusto natin ng kasiguraduhan. Sa mga transaction natin, gusto natin sigurado. Sa trabahong papasukin natin, gusto natin sigurado. Maging sa pagpapautang, gusto mo sigurado mababayaran ka. All the time, hinahanap natin yung certainty. Pero alam niyo po, reality lang, hindi sa lahat ng pagkakataon may kasiguraduhan. At dadanas tayo ng mga pagkakataon na hindi tayo sigurado sa ating pinagdadaanan. Kung mapapahamak ba tayo? Kaya lagi pong may risk. Merong laging panganib, merong laging risk sa ating mga decisions. Now, dito po sa salmong ito, matututunan po natin, ito po yung pinakauna, Sometimes the sheep journey into the unknown. Minsan po, or kadalasan in some situations, bilang mga tupa, naglalakbay tayo sa unknown. Yung uncertain, walang kasiguraduhan. Ito po yung sinasabi ni David dito sa verse 4. Valley of the shadow of death. Madilim na libis ng kamatayan. Yung valley, yung libis na hindi mo alam kung anong meron. Kaya po tayo takot sa kadiliman takot tayo sa dilim kasi hindi natin alam kung anong meron sa dilim. Kaya po kasi sa dilim, we're not really sure. Uncertain. Kaya takot tayo.
Pero dito po sa salmong ito, matututunan natin na yung tupa pala minsan naglalakbay sa unknown. Valley of the shadow of death. Pero po ang sinasabi sa mga talatang ito, bagamat tayo'y naglalakbay sa kadiliman, sa mga pagkakataon na hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam yung future, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, sa pamilya natin, anong mangyayari sa ating kinabukasan. Even though we walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Wala tayong dapat katakutan. Point number 2, the sheep who journey with the shepherd have all the reasons to be fearless. Ang isang tupa na naglalakbay kasama ang kanyang shepherd, ang kanyang pastol, nasa kanya na lahat ng kadahilanan upang wag matakot. Sa kabilang banda, kapag ikaw isa kang tupa na naglalakbay ka sa kadiliman, nasa iyo ang lahat ng dahilan para matakot kung wala ang shepherd sa iyong buhay. Kung wala yung Diyos sa iyong buhay, matakot ka na, no? Pero kapag nandyan yung shepherd sa iyo, kasama mo, lahat ng dahilan para hindi ka matakot, meron ka. You have all the reasons to be fearless. Bakit po? Yung shepherd po kasi yung kasama natin. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Walang mangyayari sa tupa na hindi pinahinintulutan ng shepherd. Yung shepherd, pag pinabayaan yung tupa, talagang lalamunin ng buhayan ng mga asong lobo. Pero ang sabi po sa Biblia, yung shepherd natin hindi nagpapabaya sa kanyang mga tupa. The sheep who journey with the shepherd have all the reasons to be fearless. Kaya nga po mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan natin, uncertainties, dilim yung ating nasa harapan, yung kinabukasan natin, we don't know what's going to happen. Mga kapatid, we can have confidence, we can have comfort that the shepherd is with us. The fact na kasama natin ang Diyos, kaya nating harapin ang bukas. Kaya nating harapin ng walang takot ang bukas. The sheep who journey with the shepherd have all the reasons to be fearless. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at walang makakatalo sa Diyos, walang makakalupig sa Diyos, at walang nangyayari outside of God. Walang nangyayari na labas sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos po hindi nagugulat, hindi natataranta, hindi naaksidente. Lahat po ay napapangyari sa pamamagitan. Nangyayari, pinapayagang mangyari sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya bilang mga tupa, nasa atin ang lahat ng dahilan para wag matakot. Pangatlo po, the shepherd has a rod to protect and a staff to guide. Sabi po rito sa mga talata, hindi ako matatakot kahit nandun ako sa valley of the shadow of death. Bakit po? For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung shepherd po, meron siyang tungkod, meron ding pamalo. Now, yung pamalo po, ito po ay sanggalang, pamprotekta. Ibig sabihin, kapag merong panganib, yung shepherd, meron siyang pamalo doon sa mga ason lobo. Meron siyang pamprotekta sa atin, tayong mga tupa. At the same time, meron din siyang staff. Yung staff na yon, yun yung guidance, pang-guide doon sa mga sheep. Usually po, mga pangkalawit yan sa leeg, Gaganunin mo talaga yung sheep mo, yung tupa, pag naliligaw ng landas, kung saan tumitingin. So, yung staff, pang-guide sa sheep, pero yung rod, pang-protekta sa sheep. Kaya po wala tayong dapat katakutan Kasi yung Diyos, siya yung ating sanggalang. Meron siyang pamalo na sanggalang natin. Meron siyang tungkod na gabay natin. Kinakailangan lang natin magpakatupa sa shepherd. Pag sinabing magpakatupa sa shepherd, susundan mo siya, susunod ka sa kanya kung sa kanya dinadala. Kaya po ilan po sa mga application mula po sa talatang ito. Number 1, accept uncertainties as reality of life. Si David nga a man after God's own heart. Kaibigan ng Diyos to si David. Dumadaan pa sa valley of shadow of death. Dumadaan pa sa madilim na libis ng kamatayan. Yung uncertainty, parte na talaga ng buhay na dapat nating tanggapin.
Hindi laging alam mo kung anong mangyayari bukas. Hindi laging may security yung trabaho natin, negosyo natin. Hindi laging may seguridad sa ating mga relasyon. Hindi mo sure 100% na yung mga katransaction mo hindi ka lolokohin, no? Life is full of uncertainties. Kailangan na nating tanggapin 'yon. Yung bukas walang kasiguraduhan. Di mo rin talaga alam kung anong mangyayari bukas at sa ating hinaharap. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na yung uncertainties, part of life yan. Yung kadiliman, darkness, hindi mo alam kung anong mangyayari, parte na ng buhay natin yan. Kaya napakahalaga na yung Diyos, yung ating shepherd. Siya yung merong seguridad, siya yung nakakaalam ng bukas, siya yung may control ng bukas. Kaya po, point number 2 natin, no? Journey with the shepherd and be fearless. Journey, maglakbay po tayo. Nakasama natin yung ating shepherd. Kung saan tayo dadali ng shepherd, sunod lang tayo. Sabi nga ng isang wise person, no? Wherever the Lord leads me, I will follow. Whatever the Lord feeds me, I will swallow. Kung saan niya ako dalhin, susunod ako. Kung ano ipakain niya sa akin, kakainin ko. Yan po yung tupa na naglalakbay kasama ang shepherd. Now, kung sumusunod ka sa Diyos, sumusunod ka kay Yahweh, kung saan yan tayo nais dalhin, mga kapatid, yun yung pinakamainam na pastulan sa atin. Yun yung direction natin. And along the way, kahit dumadaan tayo sa libis ng kadiliman na puno ng mga panganib, lahat ng dahilan para wag matakot, meron tayo. Kasi si Yahweh yung ating pastol at si Yahweh ay panig sa atin. Journey with the shepherd. Maglakbay tayo. Wag kailanman tayo maging tupanligaw na naglalakbay sa sarili niyang diskarte, naglalakbay sa sarili niyang desisyon, sarili niyang diskarte, sarili niyang paroroonan. Pag isa kang tupang ligaw, malayo ka sa shepherd, lahat na ng dahilan para matakot, meron ka. Pero kapag kasama mo yung shepherd, lahat ng dahilan para wag matakot, meron ka din. Number 3 po, follow the shepherd's staff and fight with the shepherd's rod. Sumunod po tayo sa leading ng ating shepherd, ng ating pastol. Meron siyang panggabay sa atin. At yung panggabay po sa atin ng Diyos, wala man tayong tungkod na nakikita. Pero yung Biblia po, yan po yung pinakatungkod natin, pinakagabay natin. Kung ano sinabi ng shepherd na nakasulat diyan, sundin natin. Follow the shepherd's staff. Kasi po, ang pagdadalan talaga sa atin ng shepherd, mainim na pastulan. Hindi tayo kailanman ipapahamak ng ating shepherd. Dadalhin tayo ng shepherd kung saan makakaganda sa atin at makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, follow the shepherd's staff and fight with the shepherd's rod. Yung tupa po, walang panglaban. Hindi makakalaban yung tupa sa mga asong lobo. Walang kalaban-laban ng tupa sa ganitong klaseng panganib. Kaya po hindi tayo nakikibaka sa ganang ating kakayanan. Tayo po'y nakikipaglaban sa kakayanan ng shepherd. We fight with the shepherd's rod. Nakikipaglaban tayo gamit ang pamahalo ng shepherd. Yung shepherd yung nakikipaglaban sa atin. Umaasa tayo at dumedepende sa ating pastol. Now, para po sa ating discussion, as Christians, how should we face uncertainties? Bilang mga Kristiyano, paano nga ba natin dapat harapin ang kawalan ng kasiguraduhan? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, ipanalangin natin itong salmo na to, Psalm 23. Sabi natin, Lord, you are my great shepherd. I shall not want. Di ako magkukulang. You make me lie down in green pastures. You lead me beside quiet waters. You restore my soul. You lead me in the path of righteousness for your glory and honor. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will not be afraid because you are with me. Your rod of protection and staff of guidance will give me confidence. You bless me in front of my enemies.
Thank you, Lord. Thank you. I worship you. In Jesus' name. Amen and amen. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko po magpasalamat kay Ma'am Margarita S. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong dito sa ating devotion na ito. At kung kayo po ay mayroong natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon ngayong araw. At wag po natin kalimutan, i-offer natin ang araw na ito para sa kalwalhatian ng Diyos. God bless you po. See you po tomorrow.